Ayan, lumalabas na ang kademonyohan ng mga Villar. Matagal na siyang nangyari nung panahon pa ni Duterte. Pero noong 2022, sinabi niya na, I have no guilt to any rice farmers. All the money that came from the rice tarification were given back to the rice farmers. I wrote the rice tarification law. So iyon, si Cynthia Villar ang nagsulat ng rice tarification law. At ang ginagawa nito is, dahil may kakulangan noon sa bigas from our local production, pinayagan niya na mag-only import ng mga bigas galing sa ibang bansa. At ayun, nalunod na ng bigas ang merkado dahil only imports. Pero paano na yung mga sariling farmers natin? Dahil mataas ang supply, mababa ang presyo. So dahil doon, mababa lamang ang kinikita ng ating mga magsasaka at dito na nagkaroon ng problema. Kung hindi nyo alam, ang mga Villar, sila ang may-ari ng malalaking subdivision, lalo na yung Vista Land, Camellia. Gusto nilang bilhin sa mababang presyo yung mga lupa ng magsasaka. Kaya nila ginawa ito. Dahil kung walang kita ang mga magsasaka, mapipilitan sila na ibenta na lang ang kanilang mga lupain dahil lugi na sila, wala na silang makain, ibenta na lang natin para may makain tayo. Nagkaroon ng press briefing sa palasyo. Nagsalita si Attorney Claire Castro tukol dito. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So dati kasi, ang NFA pwede kang bumili noon bilang isang ordinaryong mamamayan lang. Hindi na kailangan dumaan sa LGU, sa FTI, or sa sangay ng gobyerno. Diretso sa tao. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Ayun. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. Ayan, nag-name drop pa siya. Ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan Diretso. at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Ayan, walang government Kung control. government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ayun, so dahil sa rice tarification law, hindi siya dumadaan sa NFA. Walang control yung gobyerno sa presyo ng merkado. Ang kumikita lamang dito ay yung mga private companies, mga private investors, at ayun, lagi nating hinaing, 'di ba? Meralco ang mahal. Dapat gobyerno may control diyan, pero hindi. Pero sa ganitong rice tarification law, hinayaan lang natin na private companies na naman ang mag-asikaso ng presyo sa merkado. So, sinong talo dito? Tayong mga Pilipino. Mga ordinaryong Pilipino, lumalaban ng patas, pero sila itong nananalo. Alam nyo, itong mga Villar, sakim talaga sila. Kasi itong si Cynthia Villar, nireject niya yung divorce bill, hindi dahil meron siyang logical answer or meron siyang magandang idea kung bakit dapat i-reject ang divorce bill. Pero hindi. Ang sabi niya lang, I have a very happy family life. So, sarili niya lang iniisip niya, hindi niya iniisip ang ibang tao. Ganitong mga senador ba ang gusto niyong mamuno? At hindi lang mga lupa or subdivision ang nais nilang business. Meron din silang prime water. At ngayong tumatakbo na rin sa pagkasenador yung anak niya na si Camille Villar, in-address niya na gusto ng mga tao magkaroon ng sariling bahay at lupa, magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, kumita ng maayos, pero hindi niya nabanggit ang issue ng tubig. Dahil kung subscriber ka ng Prime Water, alam mo na madalas walang tubig. Pero kung may tubig man, lalo na kung umuulan, sobrang dumi ng tubig. Tapos ang mahal-mahal ng singil sa'yo. Banggit ang pinaka-basic need ng tao at ang pinaka-iniinda ng mga hinihinga niya ng boto, ang tubig. Isa yung tubig po. Sobrang mahal talaga ang singil nila sa tubig. Prime water sa tubig. Kasi palaging wala tubig. Pero mahal ang singil. Ang Prime Water ay pero pagmamayari laging ng walang kapatid tubig. ni Camille na si Manuel Paulo Villar. Isa sa mga kumpanyang bahagi ng business empire ng ama nilang si Manny Villar, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon.
2018 nang magkaroon ng joint venture ang Prime Water at San Jose del Monte City Water District at simula daw noon ay naging pahirapan na ang tubig sa kanilang buhay. 88 years old na si Lydia Hilario o Nanay Ikip. Pero alas 3 ng madaling araw kailangan na niyang gumising para mag-imbak ng tubig. Dahil nitong mga nakaraang taon lagi silang nawawalan sa buong maghapon. Minsan tumatagal daw ng 2 araw na walang tumutulo sa gripo. Po, minsan nantok ako. Minsan bunggo na ulo ko dyan sa kap dahil siyempre pero sinisikap ko yan. So ayun, ninanakawan ka na nga ng buwis, ninanakawan ka na ng bigas, ninanakawan ka na ng lupa, nanakawan ka pa ng tubig. So saan ka lulugar? Alam mo, kung isa ka sa mga apektado ng mga Villar, subscriber ka ng Prime Water, isa kang magsasaka, kapag binoto mo ang Villar, parang bumoto ka na rin para mahirapan pa ang mga taong katulad namin. So ayun, don't vote against your own interest. Ang mga yan, mga businessman yan, mga sariling business lang nila ang kanilang iniisip. Wala silang pake sa mga ordinaryong tao katulad natin. So ayun, like and subscribe and let me know what you think. Bye.